Mag-ingat sa mga scam sa internet, lalo na ngayong magpapasko. Isang babae ang natangayan ng 50,000 piso matapos siyang magbayad para sa package na ipapadala raw ng lalaking nakilala niya sa chat. Pero ang package hindi na dumating. May news to go si Trisha Zafra. 50,000. Ito ang halagang natangay kay Nanay Nancy, hindi niya tunay na pangalan, nang mabiktima siya ng kanyang chatmate at umano'y kasabwat nitong peking forwarder. Kwento ni Nanay Nancy, isang nagpakilalang Lampard Cooper ang nakipagkaibigan sa kanya sa chat kamakailan. Matapos ang ilang linggo, sinabi raw ng umano'y Amerikanong chatmate, magpapadala siya ng package. Nagpakita ito ng litrato ng laptop, Louis Vuitton bags, mamahaling relo, kamera at iba pa na nasa loob daw ng ipadadala niyang kahon. May tracking number pa na pwedeng i-monitor sa website ng isang umano'y forwarder, ang World Parcel. Ang sabi niya sa akin, kailangan ko raw bayaran ng 15,000 para daw dun sa tax dito. Nasundan pa ang tawag at humingi raw ng karagdagang 35,000 pesos ang chatmate para sa World Parcel. May pera daw kasing $8,500 sa package na hindi idineklara. You need to pay the penalty kasi it's my fault. Sabi niya pang gano'n dahil hindi niya raw na-i-declare. Sabi niya, bayaran ko daw muna. Total malaki naman daw yung laman nung padala niya sa akin. Dahil sa malaking halaga, nangutang pa raw si Nanay Nancy. Pagkapadala ng pera, nag-text pa raw ang World Parcel para kumpirmahin ang pagkakatanggap sa bayad. Pero ang package hindi na dumating. Nawala na rin sa chat si Cooper, pati ang website ng World Parcel. Hawak ngayon ng NBI Cybercrime Division ang reklamo ni Nancy. Sabi ng NBI, hindi lang siya ang nagreklamo sa ganitong scam. For the past 2-3 months, we receive at least about siguro mga 6 to 7 cases. These are the people na pumunta magreklamo. What about those people na hindi na nagreklamo? Ang mga ganitong modus, una raw talagang kinukuha ang tiwala ng bibiktimahin. It should be a red flag. The moment that someone wants to give anything, tapos he wants something in return for like a monetary at that matter. Trisha Zafra, GMA News.